Gaano nga ba ka-effective ang anti-feedback o Mylar dito sa mic wireless? Ating testingin para malaman natin kung gaano nga ba ka-effective o anti-feedback dito sa ating mic na wireless. Dito nga pala siya nakasaksak sa ating player, ang ating receiver ng ating mic. Yan, ating i-check kung gaano nga ba ka-effective. Tumutugtog ang ating video, okay. Ayun, babulyuman natin ang ating video, okay. Ayun, subukan nating i-on ang ating mic. Low sound technique. Ayan, ganyan kalakas ang ating mic na wireless. Meron na siyang anti-feedback. Inabitan na natin siya ng anti-feedback. Sound technique. Ngayon, alamin na lang natin kung gaano siya ka-effective. Ilapit natin ang ating mic sa ating tweeter. Hindi nga ba siya nag-feedback? Ganyan kalapit ang ating mic sa ating tweeter. Wala pang isang tangkal. Ang distansya niya ay halos wala pang isang tangkal. Sa takas ating timpla ng tweeter, talagang epektibo ang Mylar o anti-feedback dito sa ating mic na wireless. Ngayon ay ipakikita ko kung paano ay kinakabit ang anti-feedback dito sa ating mic o wireless. O ito ang ating ginagamit na wireless. Isang iMix. Ayan, ang kanyang model TR1001 iMix. At ito naman ang kanyang receiver. Ang ating receiver ay dito siya nakasaksak dito sa ating player. Hindi tayo gumagamit dito sa mixer o dito sa anumang ating processor. Dahil video okay nga ang ating ginagamit dahil para siya ay nag-i-score. Kaya dito siya nakasaksak sa ating player o piano. Yan ay pakikita ko kung saan natin ay ikinabit ang anti-feedback o Mylar dito sa ating wireless na mic. Ang ginagawa natin ay dito natin siya nilalagay sa ating microphone. Ang sabi ng iba ay nababawasan daw ang kanyang quality pag nilalagyan ng Mylar o anti-feedback ang ating mic. Para sa akin ay okay lang, hindi siya nababawasan. Ang sabi ng iba ay pwede namang mag-adjust dito sa equalizer o dito sa mic volume o sa echo at dito sa mga processor. Pag dyan tayo, ang para sa akin, pag dyan tayo nag-adjust sa equalizer, mas mawawala ang quality ng sounds ng ating video, okay? Dahil mababawasan siya ng kalansing, ng high mid, kaya mas mababawasan siya ng quality. Kung ikumpara natin dito sa ating mic, kung itong ang ating nalagyan, ay hindi naman siya masyadong maglolo dahil yan ay ating subok na. Yan ay pakikita ko kung paano nga ba inilalagay ang anti-feedback dito sa aking mic. Ayan, ating kalagin, ating buksan ang ating mic. Ayan.
ng ating mic. Yan pasisil ko kung paano natin inilagay ang ating anti-feedback o mylar dito sa ating ayan ang ating, dyan natin inilagay ang 104 na mylar sa ground at sa pinaka positive o live ng ating wire papunta rito sa ating voice coil. 104 yung ating mylar na kinabit. Diyan natin siya inihinang sa ating mic na wireless. At hindi tayo naglagay rito sa kanyang mga outlet. O, dahil nga ang kanyang cord ng kanyang receiver ay ito. Dito natin siya nakarekta sa ating player na platinum piano. Yan. Ganyan ang pagkagawa, ang pagkakabit ng anti-feedback para kung sa mga gustong mabawasan ang feedback ng inyong mic. Positive o ground ang kabit ng dalawang terminal ng kanyang ng ating mylar, positive at ground o live o ground. Malaki ang nababawas ng feedback, pero ang high frequency niya ay pag sa mic natin ay medyo nag-ES din siya, ma-ES din, hindi tulad ng nga lang ng walang mylar ay talagang manipis ang tunog ng boses dito sa mic. Yan mga kasams, naipakita ko muli kung gaano effective ang anti-feedback na ating inilalagay dito sa mic sa ating wireless. Kaya sa mga napadaan dito sa aking munting channel ay muli, huwag kalimutan mag-subscribe o pinutin ang notification bell nang muli kayong ma-update sa ating pang mga i-upload na mga video.